Kamusta, Libra? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang kondisyon ng relasyon mo. Ang feelings mo, ang feelings ng person mo, ang relationship, at sa uli kukuha ko ng additional cards. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Libra? Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Base sa booklet, itong Fire Fairy ay sign na may positibong outcome yung mga effort mo, lalo na kung meron kang pinagdaraanan sa buhay mo. Yan yung card mo. Ang next naman, alamin natin kung ano yung masasabi ng tarot cards patungkol sa feelings mo. Ayan, ay 3 agad. Ito na yung card mo. 6 of Swords, Ace of Swords, 8 of Swords. Sa mga cards na ito, ipinapakita yung tapang mo at hindi mo na rin iintindihin kung ano man yung sasabihin ng iba sa iyo. At saka nagkakaroon ng healing at gusto mong magkaroon ng hustisya yung nangyayaring sitwasyon sa iyo. Kasi pinapakita yung unfair na sitwasyon na nangyari sa buhay mo. Sa career at business, kung meron mang problemang kinakaharap ka, matatapos na ito. Klaro na kasi sa isip mo kung ano yung mga gusto mong simulan na bago. At alam mo na rin kung paano makakamit yung tagumpay na ninanais mo. Kasi ikaw yung may power at may control ng buhay mo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, nagkahiwalay kayo ng person mo, pero ito yung naging dahilan para magbago yung pananaw mo. Ikaw mismo yung iiwas sa alam mo magdadala ng negatibo sa buhay mo. Itong aksyon na ginagawa mo para sa buhay mo, lalo na sa relasyon or single ka man, yan yung magdadala sa iyo sa tamang landas ng buhay mo na para maging positibo. Kasi ang ilang single din, masyado kang nasaktan sa nakaraan at unti-unti nang nagkakaroon ng healing sa iyo. At 3 cards na ito ang nagsasabi na mas binibigyan mo ng prioridad ang sarili mo. At saka, single ka man or nasa relationship, huwag mong pilitin yung sarili mo na mag-heal. Kasi diba sabi nga nila, time heals all wounds. Kaya unti-unti yan. Lalo na't yung 3 cards, ano man ang estado ng relasyon mo, nagkakaroon ng hindi pagkakasundo, pagtatalo, at saka struggle din ang ilan sa inyo. Kaya kailangan mo talagang magkaroon ng sariling desisyon. Ayan, maganda to. Affirm, real love is coming into your life. Your twin flame is attracted to you. Type yes if you believe. At saka, ang ilan sa inyo, yung person na nakarelasyon mo or karelasyon ay mapanakit, hindi lang verbal, kundi physical. Yung angel number mo, pinapahiwatig sa iyo na hindi naman tayo ilalagay ni God sa sitwasyon na ikakalungkot lang natin. At kung akala mo, yung love na nararamdaman mo ay totoo na, meron pang mas magandang darating. Ito yung card ng person mo, communication. Ang ibig sabihin ng card na ito ay yung hindi nakikipag-usap ka lang. Kailangan
meron kang kaalaman o matutunan sa mga naririnig mo or sinasabi. At saka connected itong card na ito ng person mo na matuto siyang makinig. Para may solusyon yung bawat problem na dumarating sa problema nyo ng person mo. Lalo na sa problemang hindi alam ng person mo na kinakaharap mo. At saka para sa mga nasa abusive na relasyon, makakatakas ka pa rin naman sa ganyang situation. Ang ilan na nasa relationship, pinapakita ng cards na hindi ka powerless sa situation. Kapag ready ka na, kailangan mo na magdesisyon. Maganda yung mga cards ng person mo. Itong the Sun, King of Wands, at the Star. Sana mapansin niya na binibigyan siya ng magandang pagkakataon ng universe at huwag niya itong sayangin. Kasi dalawang cards na yung nagsasabi na kung ano man yung problema na kinakaharap niya sa buhay, lahat masusolusyonan. At kapag may magandang nangyayari sa buhay niya, ipakita niya ito or iparamdam sa mga taong totoong concern sa kanya. Na kahit na may weakness, siya as a person, hindi siya binibitawan ng mga taong nagmamahal sa kanya. Sa career or business, magiging maganda yung kapalaran mo. Kahit na nag-aaral ka, matatapos mo yung pinag-aaralan mo na meron kang magandang patutunguhan sa buhay. Itong tatlong cards na ito sa financial ay magiging maganda yung dating or daloy sa iyo. Lalo na't ang ilan sa inyo magaling kang mag-manage ng financial na meron ka. Itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na may swerteng darating. Pwedeng sa karir mo, financial, business, or sa pakiramdam. Sa mga nasa relationship, positive itong mga cards na ito na kung meron man kayong problema ng person mo sa relationship ay magkakaroon na ng linaw ang lahat. At dahil sa card ito ng person mo, ang pinapakita ng cards, swerte siya sa iyo kasi matyaga ka sa kanya. Ito naman yung angel number ng person mo. 111, intuition. Ituloy ko lang guys para sa mga nasa relationship na huwag takasan ng person mo kung meron mang problema sa relasyon nyo. Kasi itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na maaayos ang relationship nyo, may pag-asa, kailangan niya makipag-communicate sa iyo. Yung bang hindi nagtatalo hanggat maaari. Sa mga single naman, merong positive energy, new beginning, at saka magiging malakas yung charisma mo sa iba. Ito yung card mo para sa relationship, fear. Base sa booklet, itong card mo na ito, yung takot, hindi naman totoo yan eh. Yan lang yung nasa isip mo. Meron kang choices at saka opinion mula sa mga taong concerned sa iyo para malagpasan mo yung takot. At saka para sa mga single, ito yung time na marami kang makikilala na potential person. At ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, mas lalong magiging sweet at magpapatuloy na maayos ang relasyon nyo ng person mo. 5 of Cups, 7 of Cups, at the Moon. Itong mga cards may pinapakita na kung may sitwasyon na hindi ka pa okay, ibig sabihin hindi pa tapos. Pero marami kang choices para maging happy sa sitwasyon mo sa buhay. At saka harapin mo rin kung ano yung kinakatakot mo para magkaroon ka ng healing.
Sa health, ang advice ng mga cards, palitan mo yung maling pananaw mo ng positibo para may magandang epekto sa katawan mo or kalusugan. At kung ang ilan sa inyo nagda-diet ka, unti-unti yan guys, hindi mo pwedeng biglain yung katawan mo. At saka nakadalawang cards ka na rin sa pregnancy, kaya kailangan mag-ingat lalo na kung walang sign. Single ka man or nasa relationship, ang advice ng mga cards ay i-let go mo na yung luma at mas i-welcome mo kung ano yung bago. Nakadalawang cards ka na sa intuition na binibigyan ka ng sign na para magkaroon ka ng tamang desisyon sa buhay mo. Kasi ang ilan sa inyo na nasa relationship, tingin mo merong sinisikreto sa iyo yung person mo. Pero syempre, mas maigi na alisin mo sa isip mo yung mga negatibo. Kasi ang ilan sa inyo nakadalawang cards ka na para sa anxiety at saka depression. Huwag kang patalo sa ganitong emosyon. Sabihin mo sa person mo yung nararamdaman mo para matulungan ka niya. At katulad nga nasabi ko kanina sa mga single na malakas yung karisma mo, marami kasing potential person na magkakagusto sa iyo at hindi ka makakapili. Kasi ang ilan sa inyo ay nasa healing ka pa lang at saka hindi ka pa ready para makipagrelasyon. Ito naman yung angel number para sa relasyon. 444 is a wake-up call to listen to your intuition as it will lead you on the right path. Nakatatlong cards ka na. Napakinggan mo kung ano yung sign or kutob na nararamdaman. Kapag kasi kinutubang ka na sa anumang sitwasyon, kailangan mong umaksyon para yung problem ay hindi na lalala. Importante rin yung pakikinig. Nakadalawang cards ka na para sa solution. Itong Knight of Cups ay masusolusyonan na yung problem mo sa relasyon. Magkakaroon ng passion at saka mas magiging romantic ang relationship nyo ng person mo. Kung single ka, mas magiging stronger yung connection sa potential person. Ayan, maganda rin ito, Queen of Pentacles, na ang ibig sabihin dahil sa magandang sitwasyon na sa maayos ang pinipili, magiging maganda rin yung takbo ng financial mo, stable at saka may pag-aalaga sa tagumpay na nakamit. Lalo na yung pag-aalaga or pagbibigay importansya sa sarili. Itong 5 of Wands naman, may mga problem na darating sa buhay mo sa future, pero hinanda ka na ng panahon sa mga nangyari sa'yo sa past, kaya kayang-kaya mo na itong harapin, anumang problema ito.